Hating gabi na pero gising ka pa rin. Hindi dahil sa kape kundi dahil sa takot. Nakatitig ka sa phone mo at pinanonood mong bumulusok ang Bitcoin. Pero pababa. 2.1 million, 1.9 million, 1.7 million. Nararamdaman mo na yung kaba sa sikmura mo. Yung tinatawag nating financial nausea. Yung pakiramdam na parang nasa free fall ka at hindi mo alam kung kailan o saan ka tatama sa semento. Ito ang Bitcoin price prediction para sa 2026 na ayaw mong marinig. Pero ito ang kailangan mo para hindi tuluyang ma-wipe out ang pinaghirapan mong ipon. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Habang ang BSP ay nag-cut na ng interest rate sa 5%, marami sa inyo ang naghahanap ng Crypto Tagalog Guide dahil akala nyo ito na ang bottom. Akala nyo ito na yung once in a lifetime dip na magpapayaman sa inyo. Pero sa gitna ng bagong project crypto legislation, baka akala nyo na buying opportunity, isa palang Bitcoin trap. Isang bitag na dinisenyo ng mga institusyon para ubusin ang huling sentimo ng mga retail investors bago sila tuluyan lumipat sa ibang assets. This is the Brown Investor and I spend way too much time thinking about the mechanics of wealth so you don't have to. Kung isa ka sa mga investors na pagod na sa cycle ng hype at crash at gusto mo na ng logic sa gitna ng panic, hit subscribe and give this video a thumbs up. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang taong may plano ang laging nakakasurvive. Here's the thing, ang nararamdaman mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Libo-libong Pinoy mula sa mga call center agents sa BGC hanggang sa mga OFWs sa Dubai ang nakatitig sa parehong pulang screen ngayon. Pero bakit ba tayo laging huli sa balita? Bakit tuwing bibili tayo, doon biglang bumabagsak ang market? Look, hindi ito malas. This is by design. Ngayon 2026, pumasok ang tinatawag na Project Crypto legislation sa US. At ang impact nito sa PSEI at sa mga local exchanges natin ay parang tsunami na walang warning. Akala ng marami, ang Bitcoin ay escape sa system. Isang paraan para maging bank yourself. But what most people don't realize is that the system just built a bigger cage. Sa bagong batas na ito, ang bawat satoshi na hawak mo ay denumero na. Ang anonymity na nagpataas sa presyo ng Bitcoin noong 2021 at 2024, burado na. In 2026, Bitcoin isn't a rebel asset anymore. It's a regulated corporate product. Baka iniisip nyo, the Brown Investor, 5% na lang ang BSP interest rate. Hindi ba dapat lilipad na ang Bitcoin? Sa textbook, oo. Financial math dictates that when interest rates go down, cheap money flows into risky assets like crypto. Pero dito nagiging interesting ang usapan. Bakit hindi ito nangyayari ngayon? Dahil sa Project Crypto, ang cheap money na yan ay may risk filter. Ang mga bangko at hedge funds ay hindi na basta-basta pwedeng mag-dump ng pera sa crypto exchange nang walang strict compliance. Ibig sabihin, ang gripo ng pera ay hindi bumubukas para sa'yo. Bumukas ito para sa mga regulated ETFs. Ang Bitcoin sa presyong 1.8 million pesos ay mukhang mura kung ang tinitingnan mo lang ay ang past record nito. Pero ang presyo ay hindi basehan ng value. The true value of an asset is its future utility. At kung ang utility na to ay kontrolado na ng gobyerno, bakit pa ito ituturing na digital gold? Tingnan natin si June. Si June ang representasyon ng typical Pinoy investor. Isang ordinaryong office worker. Laging pagod sa overtime at naghahanap ng shortcut para makalaya sa 9 to 5. Noong 2025, dahil sa hype sa TikTok at Facebook, nilagay niya ang 100,000 pesos na pinaghirapan niyang ipunin sa Bitcoin. Sabi ng mga gurus, hodl
lang daw. Sabi nila, to the moon. Ngayon, 60,000 na lang ang halaga nito. He lost 40% of his hard-earned money in just a matter of months. Ang logic ni June, wait lang ako, babalik din yan. Di pa ako talo hanggat di ko binibenta. Pero ito ang psychological insight na hindi naiintindihan ni June. The market can stay irrational longer than you can stay solvent. Ang Bitcoin ay pwedeng mag-sideways o bumagsak pa ng 2 taon. Kaya ba ni June maghintay habang tumataas ang presyo ng bigas at renta? Hindi. Eventually, mapipilitan siyang mag-sell sa ilalim dahil sa pangangailangan. Yon ang retail trap. Ang sunk cost fallacy ay ang pinakamalaking kalaman ng financial literacy sa Pilipinas. Dahil nag-invest ka na ng 100,000 pesos at naging 60,000 pesos na lang, nararamdaman mo na obligasyon mong manatili. Feeling mo kapag nag-sell ka, inamin mo ng tanga ka. Pero ang totoo, talo ka na nung sandaling pumasok ka nang walang exit plan. Imagine a captain of a sinking ship. Nakikita na niyang lumulubog ang barko. Pumapasok na ang tubig pero ayaw niyang tumalon sa life raft dahil sayang ang binayad niya sa pintura ng barko. That's exactly what you're doing when you're holding onto a falling knife without stop loss. Sa finance, your first loss is your best loss. Mas mabuting lumabas na may 60,000 ka pa kaysa maghintay hanggang maging 20,000 na lang yan. Habang ang ibang opportunities ay dumadaan sa harap mo. Ang Bitcoin crash ng 2026 ay hindi dahil failed ang technology. It's a liquidity trap. In professional finance, we use what we call the 5% rule. Kapag ang isang asset ay nag-drop ng more than 5% sa loob ng isang oras dahil sa policy news, hindi yan dip. It's an institutional exit. Ibig sabihin, ang malalaking whales at smart money ay naglalabasan na habang ang pinto ay nakabukas pa. Ang mga huddle memes na nakikita mo, sila nagpapakalat niyan. Bakit? Dahil kailangan nila ng exit liquidity. Kailangan nila ng mga taong tulad ni June na bibili habang nagbebenta sila. They need you to stay in the burning building so they can use you as a bridge to get out. Sa madaling salita, ikaw ang pambayad sa exit nila. Dito tayo sa masakit na katotohanan. Ngayong 2026, ang opportunity cost ng paghawak sa Bitcoin ay napakataas. Noong 2020, 0 ang interest sa bangko kaya okay lang sumugal sa crypto. Pero ngayon, sa 5% BSP rate, ang mga high yield savings account sa Pilipinas ay nagbibigay ng 6 to 7% guaranteed return. Bakit ka tataya sa isang asset na pwedeng mawala ang 20% ng value sa loob ng isang gabi? Kung pwede kang makakuha ng sigurado at garantisadong tubo na halos tumatapat sa inflation. Kung ang 100,000 pesos mo ay nilagay mo sa isang 7% high yield savings account, sa dulo ng taon, may 107,000 ka nang walang kaba. Pero kay Bitcoin, maaring may 150,000 pesos ka, pero maaari ring may 30,000 pesos ka na lang. Are you an investor or are you just gambling with your family's future? Now look, ito ang actionable advice. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng control. First, perform a portfolio audit. Ngayon din, if your crypto holdings exceed 10% of your total liquid assets, you are no longer investing. You are gambling. February 2026 is the year of defensive investing. Bawasan ang exposure sa risk at dagdagan ang exposure sa cash flowing assets. Second, identify your exit strategy. Sulat mo sa papel, ibebenta ko to kapag umabot sa X price o kapag bumaba sa Y price. If you don't have a price target, you don't have a plan. You only have a wish. And as I always say, a wish is not a financial strategy. Manage your risk or the market will manage it for you.
at siguradong hindi mo magugustuhan ang resulta. February 2026 will be remembered as the year the Wild West of crypto finally ended. It's becoming corporate, regulated, and boring. At sa finance, ang boring ay madalas doon ang gagaling ang totoong yaman. Huwag kang tumulad kay June. Huwag kang padala sa kulay ng candles. Tumingin ka sa math. Walang pakialam ang market sa nararamdaman mo. Wala itong pakialam kung pambayad mo yan sa tuition o pang emergency fund. Math lang ang pinakikinggan ng market. Ayusin mo ang pundasyon mo. Protektahan mo ang kapital mo. At sa pagkakataong ito, gamitin mo naman ang utak mo. Hindi yung puro emosyon lang. Maging rasyonal tayo. I'm the Brown Investor. See you in the next video.